Hello! Hello po. Magandang umaga, Pilipinas. Nasa Pilipinas ka po ba? Yes po. Good morning po. Saan po kayo sa Pilipinas, ma'am? San Juan po. Metro Manila. Saan? Nandyan ako kanina! Saan po? Sa may Santolan. Ilan taon ka na po? 41. 41. Ako, ano pakiramdam ng ganyang edad? Di ko alam yan, ha? Masakit din yung mga kasukasuhan. Nakakainis. Saan kang bahagi ng San Juan, ma'am? Sa pinaglabanan po, malapit po sa Santolan Plaza. Ano pangalan, by the way? Martina. Martina. Pwede naman Tina lang, no? Pero Martina na lang. Ang ganda naman ng pangalan. Ano to? Screen name lang to? Yes pa, screen name lang. Masaya ako pag pinag-iisipan niyo yung pangalan. Ano? Hindi yung Ann, AJ, mga naunang callers natin. Eto Martina. Talagang pinag-isipan. So taga pinaglabanan ka pala. Yes po. Eh di sa may Pure Gold ka di ba? Namimili diyan, no? Nag-grocery, yes. Oo, di ba? Wala pa kasing diyan eh. Wala pang ultra mega, no? Wala po. Oo. Tayo mo magkakaroon. Sa mismong harap ng bahay ninyo, itatayo namin. Baka nga paalisin namin kayo eh. Baka nga paalisin namin kayo kasi sabi namin, Martina, magtatayo kami ng ultra mega dito. Aalis na po kayo. Ganun, no? Anong ginagawa ni Martina sa buhay? Data analyst po. Ay, naku matalino. Data analyst. Yes po. Di ba yan? Mahirap na trabaho yan. Puro numbers. Puro numbers. Anong tinapos mong course, ma'am? Undergrad po ako pero management. Management. Paano teka lang muna. Mahilig po talaga ako sa numbers. Bata po. So kumbaga ano ka right brainer to ba? Right brainer bang numbers? Hindi ko po sure. Left brainer. Teka lang ha, mag-iisip ako ng number yung anong hasakit. Sumasakit yung kanan. Right brainer. Okay. Charot. Hindi ko alam pero alam mo nung high school ako. Di ba pag first year general science, pag second year biology, tama, parang ganun. Pag third year chemistry, pag fourth year physics, tama. Yes po. Yung physics, ang daming formula niyan, ang lala niyan. Yes. Di ba? Oo. Ngayon, pag nagdi-discuss yung teacher namin, yung physics namin, pag nire-discuss niya sa board, naiintindihan ko pa yan. Nakakasunod ako, inuulit, nauuna ako nga siya, diba, pag mga teachers pang nagsulat, di ba? Diba, halimbawa, square root of cheme, ganyan. Bago niya sabihin yung sagot, bago niya sulat sa blackboard, kaya kong sabihin. Pag may teacher sa harapan ko, pero pag wala ng teacher, hindi isulat kung wala akong maisulat. Ikaw kaya mo? Kaya naman po. Ay, sorry, Japang. Hindi totoo, di ba? Pwede mo akong tawag nito, pasulatin ng essay. Siguro kahit na 10 pages, easy kung gagawin yan. Pero pag numbers, mag-away na lang tayo talaga. Siguro po ako naman yung mga arts and drawing. Hindi talaga. Stick lang talaga yung kaya kong i-drawing. Diyan naman pero ako. pag Diyan naman ako. Sa mga art, medyo may laban tayo dyan. Ayun. Anyways, salamat sa pagtawag po. Bye! Thank you, bye. Charot lang. O, sige. Okay, Martina, ano ang paglilingkod ko sa iyo, ma'am? Una po, kaya po ako tumawag kasi gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Bakit? Kasi tumawag po ako sa inyo 9 years ago, 2017. Okay. During that time po, kakahiwalay ko lang po sa long-term relationship ko. Ang natatandaan ko po kasing payo niyo po sa akin that time, parang ideally, ang sasabihin niyo sa akin is hiwalayan na or parang i-let go na, pati yung mga
connections i-cut off na. Pero dahil during that time na nag-uusap tayo, ang hindi ko pa kaya. Kaya ang naging advice niya po sa akin is mahalin ko pa siya hanggang maubusan ako. Na darating yung isang araw, hindi ko na siya, wala na akong nararamdaman towards him. Okay. Which happened naman po. Pero it took 2017 po tayo nag-usap. Finally na let go ko after 3 years, 2020 pa. Tapos, ayun, hanggang ngayon, bagong kasal po ako nung Feb lang. It's funny, no, na had it been you've let go of that old lover, no, malamang hindi ito nakilala mo. Yes. Okay. Sobra. Ang timing ng universe talaga napakahiwaga. Sobra po. Parang okay din po na inubos ko din pala lahat muna. Kasi now with my husband, I know how to treat him better and alam ko na din paano dapat ako i-treat better kasi sobrang siya, kumbaga not to compare pero nasa different sides sila ng spectrum. Kung paano yung hinihingi kong treatment sana with the previous relationship, ito po, binibigay without me asking. So parang nung na-meet ko nga siya, sabi ko, bakit ba ngayon lang tayo nagkatagpo? Parang something like that. Sana hindi na ako umiyak, hindi na ako nagkasakit and all. Tapos parang in-explain niya lang sa akin na kung mas maaga tayong nagkakilala, hindi natin ma-appreciate yung isa't isa. So, I think perfect timing na ngayong oras tayo nagkakilala, something like that. Ayan po. Now, yung question ko po is, since yun po, yung long-term relationship ko kasi with the previous guy, syempre may mga sanga-sanga, may mga naging circle of friends, yung relatives niya, families niya, lahat po kasi yun, kinut off ko. Payo din kasi nung naging psychiatrist ko that time na parang anyone or anything na magte-trigger sa'yo, i-cut off mo. Tapos yun po, ginawa ko siya. Kaya lang, ngayon po, parang lately, meron akong mga thoughts na hindi ba, since okay naman ako, parehas na kaming married kasi may nag-asawa na din siya based po sa kwento sa akin. Okay pa. May anak ba kayo nun? Wala po. Parang okay pa rin ba na kina-cut off ko yung mga friends, yung same friends namin or yung relatives niya up until now? Kasi hindi ko na talaga, kumbaga new set of people na po talaga ngayon. Although may iba na nagtatry mag-reach out, parang sasagot lang ako ng, kunwari, kamusta ka? Sasabihin ko lang, okay lang. Tas end of conversation. Unlike before na, kumbaga, more chika. Ayun po. Yun. Hindi ba ako parang ang bitter na, kasal ka na, bakit hindi mo na kami kinakaibigan pa rin? Parang something like that. Have you discussed this with your husband? I asked him about it. Sabi naman niya, kung magiging rason sila para bumalik yung... Okay, stop right there. Okay na. Mabait ang asawa mo kasi ikaw pa rin yung hindi niya sasagot niya, no? Kasi kung ang sagot niya has everything to do with your welfare, he is a good person. I think you landed on a very nice guy, you know? Super. Okay, now, I am flabbergasted, no? Ano bang Tagalog ng flabbergasted? Anong Tagalog ng flabbergasted? Tulungan nyo nga ako. Ano ang Tagalog ng flabbergasted? Wala maitulong to. Surprised? Nawindang? Parang ganun. Parang ganun, no? I'm confused, no? Yun na lang, no? That this is your problem.
Mm. I mean, here you are telling me that you've found the most capable guy to make you happy in this lifetime. Tama? Yes, yes. And yet you are still giving chances for people you've met through your ex to be a part of your circle? Why? I mean, tama nang hindi mo sila binlock. Tama nang may access sila sa'yo. Pero for you to be chummy-chummy with them, why? Not really naman po chami-chami. Parang ngayon kasi, as in, Kamag-anak ng ex mo, do you consider to still be a part of your universe? I mean, is that even a consideration dapat? Let's try to let's work backwards, no? mm, Okay ba sa'yo na nag-happy birthday yung mister mo sa nanay ng ex niya? Yung totoo, Hindi. maging honest ka, ha? Hindi. Oh, you got your answers right there. So hindi okay sa'yo na nag-happy birthday yung ano, or kausap pa rin niya, in good terms siya, no? Chami-chami siya, yung mga circle, yung circle niya nung panahon na sila pa ng ex niya. Okay ba sa'yo? Hindi Okay. po. That's number one. That has everything to do with you, no? Tsaka hindi ka ba nahihiya kung sakaling di ba may jowa na yung ex mo? Mm. Hindi ka ba nahihiya dun sa bago niyang jowa na you're trying to put yourself in the picture of that universe na dapat siya na inaandun? How inconsiderate of you. Mm. Wait. Ha? Medyo, paano ba? Sige lang po. Let's have a dialogue. Actually, it took a long time. Well, silang dalawa, yung ex ko and yung naging asawa niya. Mabilis ko silang kinut off except for yung mga friends, common friends namin. Kasi ang lagi kong iniisip, hindi naman sila yung may kasalanan sa akin, kundi yung dalawa. So bakit ko sila idadamay? Pero circle ng ex mo yun eh. Circle mo yun sa Circle panahon na kayo namin. ng ex mo eh. Tama? Yes. Yeah. Ganito na lang, Martina. Let's try to talk about what's basic now. I mean, are these people essential to your Not life? really. Oh, so bakit? Why would you risk having to interact with the universe that your ex belongs to? Bakit? Siguro kasi ayoko masabihan na bitter pa rin. No. Kahit sabihin nilang bitter ka, mabantot ka, anong pakialam mo? Why would that matter to you? Ha? No. Dapat no. Why would that matter to you? Kasi friends ko po talaga yung kumbaga mas una kong naging kaibigan yung mga yon. Kaso it just so happen na we belong in one circle, tapos kumbaga mas ako yung outlier. Okay, ganito na. Martina, there's a reason why you went out of that circle. And then you met your husband. Tama? Yes. Okay. There's a reason why you going out of that circle led you to meeting your husband now. Tama, mali? Yes. Why? So bakit? Hindi ka ba? Okay, sige. Kung hindi mo nagigets ng part na to. Hindi ka ba nahihiya sa mister mo? Ha? Nahihiya po. Well, parang hindi naman.
Ha? Hindi ka ba nahiya sa kanya? That you're going to give him this, itong feelings na to? Ha? Okay po. Ikaw nga mismo tinanong kita, gusto mo ba na chami-chami pa rin yung asawa mo kahit nanay na lang ng ex niya, o kung halimbawa, mga kaibigan nila na pwede magtulay sa kanila noong nakaraan niya, okay ba sa'yo yun? Hindi po. Komportable ka? Mapapanatag ka ba? Hindi po. Golden rule, do not do unto others. Tuloy mo. What others do unto you? Mali naman, de. Sabi ko na. Tagalogin natin. Huwag mong gawin sa iba. Ang ayaw mong gawin sa'yo. Ayun ba yun? Nakala ko wag mong gawin sa iba kung mayaya naman sila kasi yaya na lang gagawa. Iba na pala. Ay, nako. I think there's a very simple answer to your questions. And the fact that this bothers you is already unfair to your husband. This conversation alone is already unfair. To have this conversation, unfair na to eh. Unfair na to. Itong conversation na to. Sige po. Ano, sige po. I mean, wag nang No. Hindi tayo para mapilitan ka. Dapat naiintindihan mo. Kasi parang tayo pilitan ka lang eh. Hindi naman po. Hindi naman po ako napipilitan. Naiintindihan ko din naman yung fact na parang ang dating, baka kasi ang lumalabas, gusto ko pa ng connections sa kanila. No one is saying na gusto mo ng connection. That's not what I'm saying. All I'm saying is, why are you supposed to be comfortable having connections with the circles that you had during the time that when you were with your ex, let alone that relationship was traumatic to you? Hindi kasalanan ng mga taong to yung traumatic na relationship mo. Pero why would you have that? Ha, Martina? Well, siguro nga po hindi na dapat. I don't feel like you understand. Siguro naman di mo na mahal yung ex mo, no? Hindi na po. Sure? Yes. Let's get that off of the way, no? I don't feel like you understand why.
Ha? Naiintindihan ko po kasi wala naman na nga dapat silang bearing sa ah, stage ng buhay ko ngayon. So, anong point? Di ka ba happy sa Um, buhay mo ngayon? Na para bang, yun ang dating sa akin eh. Parang may kinukumpleto ka sa buhay mo. Ha? Happy po. I'm just saying. Am I making sense to you, ma'am? Yes po. Okay. Now that we are in a little bit of understanding, I want you to be very honest with me. Ready? Yes po. Maging honest ka sa akin, ha? Okay po. These people, I'm sure ilang tao lang itong pinag-uusapan natin ngayon. Tama? Yes. Okay. Ito mga taong ito ba, they saw you broken? Hindi po. Nagtago po ako eh. Do they know your circumstances during the time na humiwalay ka sa ex mo? Yes po. Okay. Because to me, it feels like you're trying to prove to them na nakasurvive ka. Siguro nga po. Why? Why is there a need for you to prove to them that you're doing better in life now? Siguro po kasi nung time na nagkakagulo, nag-expect ako na somehow neutral. So, Pero parang feeling ko that time, naiwan ako mag-isa. and you still want these people to be in your universe knowing that they did that to you? Parang gusto ko lang siguro yung ipamukha na So hindi rin okay ako. so hindi rin maganda intention mo. Siguro nga po. Oh, maayos ba buhay mo ngayon, Martina? Okay naman Ba't po. mo ginugulo? Ha? Ba't mo ginugulo? Kung maayos buhay mo ngayon, ba't mo ginugulo? Bakit? Ba't mo ginugulo? Parang siguro to prove a thing lang po. You don't have to. Alam mo, this entire conversation that we have, this is so unfair sa husband mo. So unfair. This is so unfair sa kanya. Can you imagine your husband calling a friend? Hindi na lang ako. Diba? At itatanong niya, pare, kamusta na yung mga tropa natin dyan? Tapos alam mo na yung tropa niya na yun, ay mga tropa niya, nakakasama niya nung yung ex niya pa yung nasa buhay niya. Masaya ka ba? Okay sa'yo yun? Hindi po. Ikaw pala eh. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Diba?
Did that make sense to you, ma'am? Yes po. Okay, I hope so. So, the answer is a resounding no. Okay po. May assignment ka Noted sa po. akin. Okay po. Alam mo kung ano assignment mo sa akin? Ano po? I want you to go to your husband later or tomorrow and apologize. Sige po. Your husband does not deserve this. Okay po. Your husband does not deserve this. Asan mister mo ngayon? Natutulog na po. My God. Puntahan mo siya. Kagatin mo yung lambi niya. Soft bite. Soft bite lang ha. Yung lambi ng tenga. Sorry ka sa kanya. Hindi fair to. This is not fair at all. Okay po. Okay? Yes po. But it's been nice talking to you again after a decade. Bye-bye, Martina. Bye po. Ingat ka po lagi. Regards to your husband. Thank you po.